Yo, yo, yo! What's up? So, re-review natin ngayon yung Flux Charts. So, paano ko ba nakita to? Actually, isa sa mga coaches natin. I believe dito siya nag-work, no? Naging support siya dito si Coach Luis. Ayan. Tapos, pinakalala niya sa amin to. Actually, hindi pa to sobrang kilala or baka hindi pa nga kilala talaga sa Philippines. Tapos, kilala lang siya sa, I think, Europe, no? Doon banda, Europe, US, Canada. Yung sinasabi ni Coach Luis. So, tingnan lang natin kung gaano siya, kung effective ba talaga siya. Kasi kung pupunta tayo sa website nila, ayan, advanced tools for smarter trading decisions. Ayan. So, remove guesswork. Ayan. Pinaka maganda yan. Remove guesswork. AI-powered signals. Easily pinpoint trading opportunities. Ayan. Tapos backtested yung strategy. Pwede mo na siya i-backtest. So, kagandahan kasi sa mga legit, no? Legit na AI and legit na indicator, which is di pa natin alam kung gaano ka-legit talaga to si Flux Charts, is aalisin niya talaga yung, ito talaga sasabi natin, yung guesswork. Tapos wala tayong attachment sa mga trades. Usually kasi kapag ang tagal natin nag-analyze, no, natanggalin ko muna to sa Flux Charts. Kunyari sinabi natin na, kunyari lang sinabi natin na ganyan, di ba? Tapos, tagal nating hinintay na ganyan. Ayan. Tapos ngayon, let's say lang na, ayan, nag-pullback na siya. Tapos nag-sell tayo. Ayan. Dami nangyari, dami natin hinintay. Hindi tayo nag-trade dito. Ano ba to? Ayan. Simula last week, hindi tayo nag-trade. Tapos inyo hintay natin. Tapos biglang, worst case is talo. Diba? Nakakainis. Pero, let's say lang, sinabi ni, let's say ni Flux Charts. Sabi ni Flux Charts, mag-sell ka dito. Kunyari, sabi niya, mag-buy ka dito. Okay, fine. Babay ako. Diba? Dito yung SL. Dito yung TP. Tapos, hindi ko lang alam kung kailan siya nagsabi na buy. Check lang natin. Ayan, dito banda. Ayan, I think dito banda yan. Nagsabi siya ng buy. So, buy ka lang. Di ba? Tapos, kung ma-SL man, edi okay lang. Basta, ang alam ko naman is, magtitipi naman ako at some point. So, wala talaga siyang any attachment. Di ba? Basta, hintay ka lang. Tapos, buy, sell. Depende kung ano yung mangyayari. Tapos, usually pa nang nakikita ko, hindi man maganda yung risk reward niya katulad nito, no? Pag nag-TP1 ka na sa 0.5 lang, hindi maganda yung risk reward niya. Pero, kagandahan is low risk, low reward siya. No? So, kung nagsimula ka pa lang, inahin mo talaga mag-aral muna. Gusto mo lang muna matry kung talagang kumikita ba talaga sa forex trading. Pwede ka mag-demo muna ng mga ganitong klaseng indicators. Okay? So, kaya lang problema dito sa Flux Charts is meron siyang, may bayad siya eh. May bayad siya per month. So, kapag nasa Philippine market tayo, isipin na lang natin parang $70 per month. So, kung meron kang $2,000, nasa 3.5% agad to. Nasa mga ganun. So, kailangan up ka ng 3.5% para lang mabayaran mo tong amount na to. Diba? So, medyo malaki. So, masulit siya kung sa mas malaking capital. Okay? Kapag nakita natin na effective talaga siya. Siyempre, kung nakita natin effective siya, pwede maglagay ng $10,000, $20,000, and naglagay pala ako ng $2,000 and mamaya papakita ko sa inyo yung result. Alright? So, bago yun, check muna natin. So, I think, sige, punta muna tayo sa dito. Flux Charts SFX Algo. Yan. So, yan. So, paano ako punta dyan? Punta ka lang dito sa indicators, tapos tingin mo lang Flux. Okay? I think pag hindi ka nagbayad, nakalock tong mga to. Then, hanapin mo lang tong, ayan, Flux Charts Algo Premium. Ayan. So, ayan yung nakalagay kanina pa sa akin. So, tanggalin ko na itong isa. And, ang next yan is punta ka sa settings. Punta ka sa settings. Tapos, ang kagandahan dito is may mga tatanong sila sa'yo. For example, trading style mo. Gusto mo ba yung matagalan? Diba? Gusto mo ba yung scalp? Diba? Gusto mo ba yung day trader? So, depende sa'yo yan. Gusto mo ba short, medium, long term? So, kung medyo patient ka naman, tapos, ayan, gusto mo konti lang trades mo, ayan, long term, tapos swing. Ayan, pwede yan. Tapos itong sensitivity, ang sabi dito, enter the sensitivity that the algorithm will use. Lower values and more trades. This setting will have no effect if the sensitivity. Okay, so lagyan natin ito, optimize. So, ang sabi lang dito, kung gusto mo na mas maraming trades, mas babaan mo.
sensitivity. Pag gusto mo na mas konting trades, yung quality lang, taas ang sensitivity mo. So, sa ngayon, lagay lang natin yung AI sensitivity of optimizer. Tapos, gusto ko sana, day trader lang tayo, tapos, short term lang tayo. Okay. Tapos, yan, lagay lang natin key level. Actually, hindi ko pa alam masyado itong mga yan. Hindi ko pa masyadong kinalikot. Isang araw ko pa lang siya kinakalikot. Tapos, I think yun lang naman. Wala ka naman kailangang baguhin. No? Tapos, okay mo na lang yan. So, kung titignan natin, for the past days, let's say, punta tayo dito. Kunyari lang. Sige, babacktest ko na lang para So, kailan tayo pwede mag-start. So, kunyari sa May, start tayo sa May. May 1, start tayo ng May 1. Ayan, start tayo ng May 1. Ayan. So, let's say meron tayong, yung pala yung challenge yung iba-SL niya. So, ang ginagawa na lang namin dun sa live account namin dito sa Flux, more on fixed slot siya. Pero for the sake of the video, ang gawin na lang natin is, ang risk natin is 1%. Okay, 1% na lang. So, let's say, for example, meron tayong $2,000. Ang 1% risk is $20. Okay, so ganyan na lang gawin natin. Try natin yan. Okay, so syempre, wala na tayo dyan. So anyway, hindi pala ako binayaran ng Flux para gawin tong video na to. So, hindi ko siya talagang pinopromote. Okay? So, tatry pa lang muna natin. Bakit ko ba tinatry yung mga ganito? Kasi, marami kasi tayong mga followers, marami tayong subscribers, and marami rin mga tao din talaga na ayaw nila yung sobrang pag-arali mag-dive deep sa forex trading. Ang gusto lang nila malaman is yung pinakasimpleng way na pwede ko lang gawin, yung minimum, yung pinaka-minimum lang. Kasi ayaw mag-aral, kasi ayaw masyado mag-dive deep. Gusto ko lang ma-diversify yung pera ko at gusto ko lang gumagalaw siya. So, kung gano'n ka klaseng tao, baka pwede sa ito. Check muna natin, okay? Okay, so next muna tayo. Nakasell siya. So, kung titingnan mo, nakasell siya dito, hindi ko lang alam saan siya banda pumasok. Nakasell siya dito. Yan, sabi natin dyan. Dito SL. Dito yung TP. So, 15-minute chart pa lang nilagay ko. So, pwede kong 1 hour, 2 hours. Siyempre, mas mataas sa time frame. Ayan, so weekly, daily, 12 hours, 4 hours. Siyempre, mas mataas sa time frame, mas konti yung trades. Mas mababang time frame, mas marami yung trades. Okay? So, wala pa tayo dyan. Tayo lang natin kung ano yung gagawin niya. Sige, balik ko lang kasi hindi ko alam kung saan siya Ayan, so wala pang signal. No? Check natin yung next. Nagka-signal na ba siya dyan? Wala pa. Wala pang signal, oh. Kita nyo? Ayan, dyan siya nagka-signal banda. So, let's say lang dito banda. No? Dyan banda. So, ito yung SL mo. Layo, no? Ito yung TP mo. 0.4. And then 0.8. And then 1.29. Okay? So, hindi pala tayo magti-TP unless gumawa siya ng panibagong signal. So, for example, mag-sell siya dito banda. Ayan, dyan lang tayo magti-TP. Okay? So, try natin. Ayan. So, kunyari, nagbigay na siya ng bagong signal, which is ito. So, let's say 1% to, nirest natin. So, let's say dito siya banda. Sabihin natin nasa 0.6%. Okay? So, ibig sabihin, ano yung 0.6%? Sabihin natin 12 USD. So, negative 12 USD tayo. Okay? So, ngayon, meron na tayong bagong signal. Sige, sell tayo dito. Ito yung SL. Ito ang TP. Okay? So, nag-TP siya. Nag-TP. So, hindi tayo alis until magsabi siya na mag-buy na tayo. No? So, kung tignan nyo, na-hit naman yung TP. Pero kung di tayo nag-TP pa, ayan, ma-under pa siya. Ayan. So, kung titignan natin, dito siya banda nag-create ng buy, no? So, nasa ilan kaya yan? Ilan kaya yung risk to reward niyan? Nasa point, yan. Sabihin natin 0.5. So, kumita tayo ng plus 10 USD. Okay? Plus 10 USD. Ayan. So, down pa rin tayo ng 2 USD. Alright? Sige.
Sabihin nga natin nag-buy tayo dyan banda. SL, TP, ayan. Okay. Ayan, so dito nag-sell na tayo banda. So sabihin na lang natin break even. Okay, 0. Sabihin na natin 0. Para hindi tayo mag-compute masyado. Okay, 4. Okay. Okay. Nag-sell tayo. Kung di tayo nag-sell banda, malamang nawalan tayo, no? Nawalan tayo ng... So, sige, para sure, lagay na lang natin na 2 USD. Okay. 2 USD. Minus 2 USD. Ayan. Okay. So, next. Ayan, nag-sell ulit tayo. Okay. Ayan. Tingnan natin. Ay, nag-buy naman dito ulit. So, nag-buy siya dito. Ayan, dyan siya nag-buy banda, SL. So, sabihin na lang natin nasa 0.4. Okay, so negative 8 na lang, no? Negative 8. Ayan, so not going well so far this May. Tingnan natin. Number 5. Okay, check natin kung ano mangyayari sa trade na to. So actually, most ng mga traders naman, and most ng indicators din, nananalo talaga sila kapag trending yung market. Okay? Pati mate formula, nananalo yan pag trending yung market. Pero pag nagko-conso, pag choppy yan, natatalo talaga. So parang ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. No? Ito, SL talaga. Ay, actually ito, parang nagko-conso rin siya. Ito, bumaba. Ayan, dyan talaga nag-income. So, tingnan natin kung talagang legit yung AI nito. Sabi kasi niya, nag-ano raw eh. Nag-a-adjust daw sa market. So, tingnan natin. Yan, so nag-TP3 naman siya kasi nag-trend, di ba? Sabi nga nila parang Ichamoku raw to. Ichamoku. Oh, ganda, di ba? Ang layo na ng ating TP. So, tingnan natin kung kailan siya mag-sell para makapag-TP tayo. So, tingnan nyo, basta nag-trend siya, maganda income. Pero pag nagaganito, nako, sunod-sunod talo niyan. Ayan, so dito siya banda SL ay nag-TP. Siyempre, parang trailing stop, 'di ba? Sabihin natin diyan banda. So sabihin natin nasa 2.5. Okay? So 2,450 plus 50 USD. Ano na bang date? May ano pa lang, May 7. Marami pa 'yan. Marami pa 'to. Okay pa ba kayo diyan? Okay, so nga pala nag-sell pala tayo. Sell tayo dito banda. Okay, SL. Alright. So, pwede kasing dito ka nag-sell banda na, pero yung doon na lang tayo sa pinakadulo para mas sure. Para tidahan na tayo ni Flux. Okay, matagal. I-play na nga lang natin. Baka mas mabilis. 10 na lang natin. Ayan. Ay, teka. Ayan. So, dito, sabihin na lang din natin, break even na lang ulit. Tapos, kasi dito siya nag-sell na banda eh. So, parang nag-break even na tayo dito. No? Tapos, check natin ito. Kung ano yung mangyayari dito. Wala ako. Ay, nawala ulit ako. Diba nakatingin kasi ako sa kabilang screen. Ulit, one more chance. So, nag-buy siya dito banda. So, kumita tayo ng, let's say, 0.7. Sabi natin 0.6. Sabi natin, ano yung 0.6? 12 USD, no? Saan na yun? Wala na yung pira. Ayan. Number 6. Kumita tayo ng, ano nga ba yun? 0.6. So, ilan yun? 12 USD. Okay. Tapos, biglang nag-sell naman siya banda. Ay, dito pala. Ayan. Sabi natin 0.6. Tapos, nag-buy. Tapos, sabihin na lang natin din, break even na lang tong dalawang to, no? Okay. Tapos, ito yung bago natin. SL. Ito yung TP. Kalayo. Diba? Tingnan natin kung ano yung mangyayari dyan. Okay. So, dito din lagay para partida. Partida daw.
O, nag-buy ulit. Okay. So, since nag-buy ulit, sabihin natin nasa point 1, point 15. Parang ano lang din, 2 USD lang. Tignan natin kung ano mangyayari dito. Okay, tapos nag-buy siya. Saan siya nag-buy? Ayan, SL. So, ano, no? So, pag nagkaka-momentum, parang nagpapalit na agad siya ng bias. So, bigla dito nag-sell na siya. So, dito natalo tayo ng mga ilan kaya to? Check natin, Sabihin natin mga 0.6, no? Kasi ito yung 1, no? Sige, lagay ko na lang muna sa 1. Sa kanina. Tapos, lagay natin kung saan siya na SL. Ayan. So, tansyahin na lang natin kung dito siya. Sabihin natin nasa 0.6. Okay, so negative 0.6. So, negative 12. Negative 12 USD. So, check natin kung ano mangyayari pa. Bigla tayo nag-sell. Okay, nag-sell tayo bigla. Check ulit natin kung ano ang mangyayari. So, nakakailan na tayo? Siguro mga 10 trades na lang. So, okay na ako. Masyado nang mahaba yung video. Pakita ko pa sa inyo kung ano nangyari sa live natin. So, biglang nag-buy ulit dito. Diba? So, nag-negative na naman yan. Okay, negative. Sabihin natin negative. Makailang negative kaya yun? Hindi ko na alam. Negative 8 USD. Okay. So, last trade na talaga. Okay, so pag talo, tinataas ako yung talo. Pag panalo, binababaan ko yung panalo. So, last na to. Siya nag-buy, SL, TP. Tingnan natin. Okay, so dito nag-sell na siya banda. So, talo tayo ng let's say $10. Okay, so 10. Ayan. So, pag tinutal natin lahat yan, negative 2, negative 4, negative 12, positive 38, 50, 52, 40, 32, 22. Okay, so nasa 22. So, positive 22 tayo. So, dun sa 10 trades, positive 22 USD. So, nasa 1%, no? Around 1%. Hindi ko alam saan tayo nag-start. Dito banda ng May 1 until May 12. So, nasa 12 days. Okay? So, kung ilang trading days man niya, I think mga 10. Ganyan, 10 or 9. So, nung binacktest natin siya, ayan ang nangyari. 1%. Tapos, meron yung historical data. Ayan, pakita na lang natin sa screen. Ayan. So, ang ganda, no? Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng backtest niya. So, pero hindi natin sure kung gaano ka-accurate yan. Maganda kung tayo talaga yung gumawa. And then, for 1 day of trading, actually down tayo nito, no? Kung tignan nyo, negative $9 tayo. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades in 1 day. So, medyo ginawa namin ano eh. Try namin iba't ibang strategy. So, ngayon, aggressive yung tinatry namin. So, ito yung nangyari. Negative 9 USD with $2,000 na $2,000 na account. And then, may running na, yan, maliit lang, nasa $1 lang. And then, may running na trade na dalawa. Isang USD JPY, tsaka isang XA USD. What's up? What's up? Kumusta? Ayan. So, di tayo kay Coach Luis. Siyang, tawag ba dun? Pag may mga tanong sa indicators, ganun. Yun. So more sa technical support. Parang ganun, Coach. Hindi yung coach, paano yung withdrawal ko, ganun. May ganun din. Wala. Wala. Pwede ba ako mag-refund mga ganun? Ayun, ganun. Mga refund, tas kunyari, hindi nila na-access yung indicator, tas nagbayad sila. Ayan, mga ganyan. So, Panis sa atin yun. Support. Okay? So ngayon, nag-start kami na napag-usapan namin yung Flux last Tuesday. Tapos nag-start kami nung gabing yun. Gabi ba o Wednesday na tayo nag-start? Pagka-uwi, parang may trade na eh. May trade na. Okay. So, screenshot lang namin yung mga trades para makita nyo. Kita-kits tayo sa laptop. So, ayan. Iba pala yung settings ni Coach Luis. Iba pala kami ng account na ginagamit. So, isin lang yan. Para makita namin kung paano ginawa yung mga trade natin sa Flux. Nag-iiba siya ng report. Pero from 27, ayun, 27 pala kasi iba yung time nila. Oo. Tama.
And sabi dito, 66 yung PNL. Okay. Pero kasi parang may time na nag-experiment pa ako ng settings. Oo. Nakuha ko yung isa pang magandang settings kaya umabot ng 90 yung PNL natin. Oo. So ngayon pala, ang income natin nasa $96. Tapos 66 yung nandito. So baka may Pero running tayo, coach. meron Baka tayong yun floating. Oh, meron tayong floating na sakto. 20. Oh. So ganoon din, 2,068 yung equity natin. 2,000. Oh, tama, sakto. Sakto, oh, sakto pa rin. So ayan yung list of trades niya, yung fina-follow natin ngayon. Oo. Ito. Yung may UJ kasi pala tayo. Oo, may UJ din pala. May Kaya USDJ pala. pala tayo. So most recommended siya, coach, dito kay Gold. Kasi sa UJ medyo nagtitweak ako pero parang mas maganda results ng Gold. Sa records dito, may mga nakuwang 34 USD, tas loss na $3 na sobrang baba, o $5 loss for 26. Magaganda yung ano niya. So as of the moment, meron tayong drawdown. Oo, nasa 20, ano ba yun? 26. 26.50. 0.5. Then yun, ganun lang, simple lang yung settings, iba-ibahin lang nila. Kung sabi dito ni Flux, yung settings daw is titignan mo yung ano mo, previous trades mo, kung gaano ka kadalas mag-trade. So itutugma mo daw yung sensitivity dun. Okay. So yung sensitivity kasi parang 6 candles or 6 candles kung paano yung EMA gumagana. Kunyari, EMA 200, average of 200 candles, parang ganun. Sige, ano natin ah. Lapit ko kasi itong mic mo kanina rin. Sige. Tapos, yung nakikita ko pala sa trading style nito ni Flux, dun sa settings natin is kapag nag-i-impulse siya or minsan kapag nagbi-BOS or kapag maganda yung move, nagpe-place siya ng order. Tama, no? Yes. So ngayon, ang nangyayari is kapag nagko-conso yung market or kapag nagre-ranging or kapag lalo na kapag choppy na mga maliliit na pips, doon tayo nag-incur ng mga losses naman. Yun, doon tayo nagkaka-drawdown kasi parang walang momentum. So same thing lang din pag nagtitrade tayo, parang nakakalito i-trade yung mga konso. Correct. Actually, ganun din sa Mate Formula, no? Every time na nagko-conso, more on nahihirapan mag-profit si Mate Formula. Kasi pag pa-momentum na, biglang nawawala, babalik dun sa SL or sa break-even mo. So, medyo similar naman siya. Ang maganda lang kasi sa kapag manual is mas nakikita mo talaga. Okay? Ang problema, ang maganda naman kapag bot or kapag mga ganitong klaseng AI indicators is wala talagang any emotions, Yes. diba, Coach Luis? Ayun, coach, as a trader na parang 4 years na nagte-trade. Iba yung pag gumagamit ka ng signal na indicator. Oo. So hindi ka magpo-fully rely sa kanya pero iba yung feeling na hindi mo wala sa isip mo na paano kung mali yung analysis ko. Ganun. Correct. Tsaka isa pang iniisip ko, lahat yan logical kasi yung coding ganun siya gumagana. It needs logic para mag-execute. So parang trade ka lang ng trade, no? Hindi mo kaya isipin yung psychology. What's up? What's up? Let's go. Next na bilyonaryo sa Pilipinas. At guys, di nakakaalam. Matagal na akong fan ni Sir Jab Zamora. Member ako ng school community mo. Talaga? Talaga. Kaya nung nag-chat sa akin si Carlo sa social media team, kinilig ako. And guys, magba-vlog tayo mamaya. Pwede mag-guest ka saglit sa vlog, Sir Jab. So yan. Let's go! Kinuking tayo nun, ha? So yun, eliminated talaga emotions. Tapos automatic logical kasi coding, algorithm. So, ang maganda naman sa manual trading is yun nga, may sarili kang diskarte. Tapos pwede mong i-rate yung setup mo kung A plus ba, B or C. Dito talagang trade lang siya ng trade. Ang na-eliminate naman is yung psychological problems. Pag natatakot ka or nawala ka ng confidence, walang pake sa indicator, basta i-trade mo kung ano yung logical na nandyan. Tama. So, depende na lang kung ano yung mas okay para sa'yo. Tama. So depende na lang, yun nga, nakadepende na lang sa magiging approach mo. Tapos parang din siya, pag tumama yung trade, tanggal din yung emotions ng mo pag nananalo ka. Wala ka ring emotion na sobrang magiging greedy ka or overconfident kasi tama trade mo. Oo. So dito pa lang ginawa namin, guys, more on fixed slots lang, no? So sa XAU 0.02 lang kami lagi.
Tapos, minsan, nagiging umaabot ng 100 USD yung SL. Ayun. Pero ang good news, hindi naman siya naaabot. Diba? Kasi, pag kunyari nag-buy ka, tapos papunta na siya sa SL mo, biglang maglalagay siya ng sell order. So, i-SL mo na yung buy mo or minsan break even, tapos mag-sell ka na, papalit ka na agad. Tama. So, kaya may marami tayong trades for the past 3 or 4 days. Yes, no? tama. So, yun, may isa pa akong na sa kanya, napansin. Yun, di ba mataas yung niya, yung SL niya, pero ganun din sa TP niya. Pag walang opposite signal tas hindi ka pa nagti-TP, unlimited profit ka. Yun, Basta walang opposite correct, signal. oo. So, tuloy lang. Yun ang kagandahan. Kumbaga, usually problem ng mga traders, Coach Luis, kapag meron silang sell, tas may mga profit na gusto nila lang kunin agad. Oo. Diba? So, yun coach, share ko yung sa akin. Nag-trade ako ng gold parang nung nakaraan lang. Na nag-profit ako floating PNL 800 bago ako matulog. Ay hindi, before ako matulog, profit ko 500. Sa pagising ko, profit ko is 800. Tapos natulog ako ulit saglit. Pagising ko ulit, profit ko 600 na lang. Kinlose ko. So, pagising ko ulit, or pagkatingin ko ulit sa chart, yung profit ko na dapat hinold ko lang, umabot siya ng 2K USD dapat. So, yun yung may eliminate nito. Oo. Kasi So, logic lang, correct. algorithm. So, ang kagandahan, for example, dito sa isa nating sell na trade, Coach Luis, sige mag-plot ka nga ng sell dito. Kasi alam ko maganda yung inabot niyan eh. Saan dito? Dito ata saan ba? Saan ba tayo sell? Yung may floating profit ba tayo na 180 code? Oo, yun doon banda. Kailan yun? Diba kahit ako hindi ko nakabisado kung kailan kasi sinundan ko lang siya. Ayun, nakita ko na ko. Oo, ayan. Wait lang, tanggalin ko lang ito. Ayan, itong short na to. Ayan. So, from there, okay lang plot ka ng short position. Ayan yun pala coach. Ito. Ito. Ayan, plot ka ng From short here. position. Ayan. Ayan. Simula dyan. Ayan. Tapos parang SL niya nandyan. Oo, nandyan. Pero before pa naman niya na umabot dyan, maglalabas na yan ng parang gaganyan siya. Maglalabas siyang buy signal dito. Oo. So exit ka na dyan. So Correct. mangyayari, ganyan lang yung magiging SL kung sakali. So ngayon, ayan, sige, i-plot mo hanggang kung saan tayo umabot. Ayan, hanggang dyan. Alam ko parang dito tayo banda na TP. Dito tayo nag-TP Ayan, coach. Ayan, dyan. yung paglabas ng long Ayan, signal. oo, yan, sa long signal. So, okay lang. Kasi hindi naman natin alam kung talagang dedire-diretso siya pababa. Diba? Hindi natin malalaman yun. And di rin natin alam kung hanggang dito lang talaga siya sa baba. Sige, plot mo siya sa baba, Coach Luis. Yan. Hindi natin malalaman kung hanggang dyan lang talaga. So, kailangan talaga meron kang trading plan or trade management plan. So, ang kagandahan nito, yung trade management plan mo is sinagot na siya ni Flux. Tama. Pero, Sana nag-analysis correct. para sa'yo. Tapos ito pala nakita ko last na Coach Luis, yung SL natin na 57 USD. Ano nangyari ron? Ayun, 57 USD. So, parang nagkaroon tayo ng dito, ng long signal dito. Napapansin nyo? Karoon tayong long signal dito, then bumagsak siya. So, tapos naglabas siya ng short dito. Kaya drawdown tayo ngayon. Correct. So, 57 USD, hindi naman siya ganun kasakit kasi binigyan naman niya tayo ng profit na kasi natira is 90 sa balance. So, parang 50 minus 90 na nasa 140 yung profit. Tapos nabawasan siyang 50. Perfect. Pero tingin ko di na mangyayari ulit yun kasi konso. Oo. So, okay pa rin. Kumbaga, ang pinaka nangyari pala is nag-liquidity grab or nag-false breakout, tapos tsaka siya dumire-diretso pababa. Diba? Yes. So, kinuha muna niya yung mga nasa taas, tapos dumire-diretso siya pababa. So, I think may news ba dyan, Coach Luis, or wala naman? Parang wala, coach. Wala naman. So, kahit gantong scenario naman nangyayari din sa normal traders. Correct. Oo. So, paano pala pag may mga news, iti-trade pa rin natin? Yes, Gian. Correct. Katulad nung trade natin last, yung nag-buy tayo, yung nasa my day mo yata yung coach, ayun yung may news ng 8:30 eh. So parang tuloy-tuloy pa rin Tuloy-tuloy. talaga. So wala tayong Tas, check na news or anything. Eto Basta yun, coach, tuloy-tuloy. nakita Kasi ko may na. mga SL naman tayo, no? Di ba pinag-short nga tayo? Tapos nag-long tayo dito. Dito yun. Tapos dito na tayo nag-short. Di ba ang ganda? Oo, ganda. Nakuha mo talaga yung pataas siya pababa. Yes. So, ang nireview ko kasi to, may ganito siyang move na sobrang pataas siya. Hindi siya nagbibigay ng sell signal. Nagbigay siya ng sell signal sa mismong reversal. So, Oo. yun lang. Pinakamagandang hantayin natin
Ganda, Mm. ganda. Oo. Tapos yun lang. siguro, ang pinaka-challenge din pala, Coach Luis, kapag, syempre, number one, may news. Hindi natin malaman kung gaano makalakas yung galaw niyan. Diba, or magkakaroon ng mga tinatawag nila na, anong tawag nila doon? Yung Slippage. slippage or yung whiplash ba tawag doon? Yes. Whiplash, ganyan. Tapos, isa rin pwede mangyari yun kapag nag-hold tayo ng trades over the weekend. Diba? Kasi may Oo, gaps pag may Monday. gaps. So, yun yung mga kailangan pa rin aralin kahit na meron kang inaasahan na IA indicator. Kaya maganda rin na alam mo rin talaga yung ginagawa mo. Hindi lang basta sundan mo yung indicator. Yes. Okay? So, at least meron ka pa rin sariling diskarte. So, yun yung tinuturo natin sa TMT na talagang alam mo kung bakit gumagalaw yung market at kung paano. Tama. So, yun. Anything else, Coach Luis? Wala na. So, yun lang yung last na sinabi mo, Coach, na pag may news, paano kung ganito? Yun din yung nai-eliminate ng AI. Correct. So yun guys, thank you so much. So yan, if gusto mo paglaruan yung flux charts, meron naman tayong link sa baba. Pero I think pwede mo naman i-try yan. Meron namang money back program to. Ang alam ko may refund. Check natin refund policy. Ayan o. We strictly do not allow any refunds after 30 day. And the 30-day money back guarantee all applies to first-time monthly subscribers to Flux Charts. Ayan. So meron naman siyang 30-day money back guarantee. Pero hindi siya pwede sa yearly. So pwede naman i-try mo ng isang buwan lang. Tapos pag ayaw mo, hindi gumana sa'yo, yan, refund mo. So yun lang para sa video na to. If meron kayo alam na mga AI na pwedeng i-integrate sa trading natin, na pwede makatulong, comment nyo naman sa baba para makatulong sa community natin. Actually, try din namin yung ChatGPT, no? And maganda naman din yung results. Papakita ko na lang yon sa next video. So yun lang para sa video na to. Kita-kits tayo sa next.